Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, kung alam ninyong si Kristo'y matuwid, dapat din ninyong malamang ang bawat gumagawa ng matuwid ay anak ng Diyos. Isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Kaya't ang sino mang may pag-asa sa Kanya ay nagpapakalinis, tulad ni Kristo, siya'y malinis. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan, at siya'y walang kasalanan. Ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sino mang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Kahit sa ay namamalas tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit sa Panginooy ialay, pagkat yaong ginawa niya'y kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas, yaong lahat sa daigdig magsipagbunying may galak, Panginooy papurihan sa kagalakan ng lahat. Kahit sa ay namamalas tagumpay ng nagliligtas. Sa saliw ng mga lira iparinig yaong tugtog, ang Panginooy purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trompeta, nakasaliw ang tambuli, ipagbunyi nating lahat, Panginoong ating Hari. Kahit sa ay namamalas tagumpay ng nagliligtas. Juan. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, "Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong dumarating na kasunod ko ang isang higit sa akin, sapagkat siya na bago pa ako ipanganak. Hindi ko rin siya lubos na nakikilala noon, bagamat ako'y naparitong nagbibinyag sa tubig upang ipakilala siya sa Israel." Ito ang patotoo ni Juan. Nakita ko ang Espiritong bumababa buhat sa langit, gaya ng isang kalapati, at nanatili sa kanya. Hindi ko nga siya lubos na nakikilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbinyag sa tubig ang nagsabi sa akin, "Makikita mo ang Espiritu na bababa at mananatili sa isang tao. Siya ang magbibinyag sa pamamagitan ng Espiritu Santo." Nakita ko ito at pinatotohanan kong siya ang anak ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maligayang Pasko pa rin po sa inyong lahat. Tayo ay nasa panahon pa rin ng Kapaskuhan. Tapos na marahil ang marami nating mga pagdiriwang. At nais ko pong anyayahan kayo at akin na ring sarili upang pagnilayan, nakita po ba natin si Jesus ngayong Pasko? Sapagkat higit sa lahat ng ating mga pinagkaabalahan at pinagkagastusan at syempre pinagkasayahan, ang Pasko ay nagkakaroon ng tunay at pangmatagalang biyaya at bisa na magkaroon ng pagbabago sa ating buhay kung si Jesus na siyang bida sa Pasko ay ating nakita at ating naranasan. Sa ating ebanghelyo mula kay San Juan, ikinukwento kung paano si Juan Bautista nakilala si Jesus bilang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kordero, yung tupa na inialay na para sa kaligtasan ng sangkatauhan.
Nakita ni Juan Bautista na si Jesus ang mag-aalay ng kanyang sarili para sa kapatawaran ng lahat ng ating mga kasalanan at para maipagkaloob sa atin ang kinakailangan nating kaligtasan. Dahil sa pagkakitang ito ni Juan Bautista kay Jesus bilang kordero ng Diyos, ang buhay niya ay pinangibabawan ng kaligayahan at pasasalamat. At siya ay naging inspirado upang ipahayag ang mabuting balita na narito ang Mesiyas, si Jesus na tagapagligtas. Sapagkat sa kanyang pagkakita kay Jesus at pagkakilala dito bilang kordero ng Diyos, alam niya, natupad ang salita ng Diyos sa kanya na minsang nagsabi, bababa sa taong ito ang Espiritu Santo, at siya ang iyong ipapakilala bilang tagapagligtas ng mga tao. At yun nga ang nangyari. Mga kapatid, paano natin nakita si Jesus nitong nakalipas na mga pagdiriwang natin ng Pasko? Ang kagalakan ng Pasko kay Maria at kay Jose, si Jesus ay nasa kanilang piling. Ang kagalakan ng mga pastol na dumalaw sa Bethlehem, si Jesus ay nakita nila sa sabsaban. Aba, di ba, ang mga anghel sa kalangitan nagsiawit din ng may saya dahil si Jesus ay kanilang nakita. At sa darating na linggo, pagdiriwang natin ang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon. Ang Haring Mago magagalak din sapagkat ang kanilang pinakahihintay na manunubos ay kanila ding matatagpuan. Hindi po isinilang si Jesus para magtago sa atin. Siya isinilang para siya ating makita, makilala at maranasan bilang tagapaghatid ng ating kaligtasan. Sa ating unang pagbasa mula pa rin kay San Juan, sinasabi na gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin upang tawagin niya tayong kanyang mga anak. Ito ang isang biyaya na hatid ng pagsilang ng ating Panginoong Hesus. Hindi tayo kaaway, hindi tayo alipin, hindi tayo mga dayuhan o estranghero sa ating Panginoong Ama sa langit. Sino tayo? Tayo ang kanyang mga anak. Kaya't ang kapalaran natin ay katulad ni Jesus, kaluwalhatian sa buhay na walang hanggan, at dahil nakilala natin ang ating mga sarili bilang mga anak ng Diyos, tayo ay mamumuhay ng lumalayo sa kasalanan. Pero makikilala natin ang ating mga sarili na mga anak ng Diyos kung si Jesus ay makikita natin na konkreto kumikilos sa ating buhay. Harinawa sa pagtatapos ng Pasko ay hindi matapos ang ating kaligayahan, kapayapaan, at lahat ng mga mabubuti sa buhay. At ito'y posible kung tayo lamang ay magiging sensitibo sa pagpaparamdam, pagpaparanas, at pagpapakita ng Diyos sa ating araw-araw na mga pinagdadaanan. Harinawa tayong lahat ay pagkalooban ng Panginoon ng biyaya na lagi siyang makita. At napakahalaga nito. Lagi siyang makita. Lagi siyang maranasan sa mga iba't ibang mga pangyayari sa ating buhay. Sapagkat kapag nakikita natin, nararanasan natin, at kumbinsido tayo, narito ang Panginoon, wala tayong dahilan upang matakot at masiraan ng loob. Muli po, maligayang Pasko, at sana ang lahat ng araw ng bagong taon ay isang karanasan ng maligayang Pasko sa ating lahat. At pagpalain po kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.